po'y umaamin, wala po kami may tatago sa inyo. Patuloy po kami sa
virus, um, COVID-19, Panginoon, at malampasan ang sakit na ito. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na habang ginagawa itong gawain ito, ay patuloy po na magkaroon ng gana sa pagbabasa ng iyong salita at pagsasapambuhay po nito. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang talata po na pagbabatayan natin at pag-aaralan sa umagang ito ay 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 11. Si Simon Pedro, isang alipin at apostol ni Jesucristo, sa inyo na tulad namin tumanggap ng isang mahalagang pananampalataya ayon sa katarungan ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mapuspos nawa kayo ng masaganang pananampalataya at kapayapaan ayon sa inyong pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Yesus. Ibinigay sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at ang kabanalan dahil sa ating pagkakakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa magitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So, magitan ng mga ito, nangako siya ng mga bagay na dakila at mahalaga upang sa gayoy makahati kayo sa likas niyang kabanalan at makaiwas naman sa kasamaan ng sanlibutan bunga ng masasamang hangarin. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang kabanalan, sa kabanalan ang kabutihan sa kapatid, sa kabutihan sa kapatid ang pag-ibig, sapagkat kung taglay ninyo at pinagyayaman ang mga katangiang ito, magiging mabisa kayo at mabunga sa inyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sino mang hindi nagtataglay ng mga katangiang ito ay maigsi ang pananaw at mistulang bulag at nakalimutan niyang siya'y pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo ninyong panabikan na maging tiyak ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo, pagkat kung ito ang inyong gagawin, hindi kayo madarapa. Buong galak kayong tatanggapin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyos po ang may taas sa pagkabasa ng kanyang salita. Hindi po may aalis na sa pagiging apostol ni Pedro ay unang-una niya nang narinig sa Panginoon yung katuruan na alam yung salita ng Diyos at hindi pwedeng walang aplikasyon. Kailangan meron. So, hindi pwedeng alam lang, kailangan merong nagiging magandang resulta o makadiyos na resulta sa buhay. Katulad nung pagtuturo ng Panginoong Yesus sa kanila na naging halimbawa yung mga Pariseo. Pakinggan ninyo yung sinasabi nila, pero huwag ninyong gagawin yung ginagawa nila sapagkat hindi na ginagawa yung kanilang mga sinasabi. Kinukot nila, itinuturo yung salita ng Diyos. Pero pagdating sa aplikasyon, wala. Kaya, yun yung sinabi sa kanila ng Panginoong Yesus. At pagdating dito, sa kanyang pagtuturo, makikita natin yung ganung klase na yung pagkakakilala sa Panginoon ay dapat mayroong magandang nagiging aplikasyon sa asal, sa ugali ng isang mananampalataya.
At dati, hindi naman po instant na naging ganun siya. Nung nagkaroon lang ng epekto at talagang nagpasakop sa Panginoon, doon lang nag-iba siya, si Apostol Pedro. Dati, kasama siya doon sa mga alagad na nagtatanong lagi sa Panginoon. Sino yung great sa kaharian ng Diyos pagdating sa kanilang mga alagad? Pero pagdating po rito sa verse 1, iba na. Sabi niya rito, si Simon Pedro, isang alipin. So, hindi na great yung kanyang hinahanap at yung kanyang paningin sa kanyang sarili. Isang alipin at apostol ni Jesucristo. Sa inyo na tulad namin tumanggap ng isang mahalagang pananampalataya. Sa mga alagad po, laging maliwanag sa kanila yung tinatawag na iisa yung pananampalataya natin. Yung mga Hudyo at mga Grego, si Apostol Pablo nga pag sumulat, lagi niyang sinasabi, one Lord, one Holy Spirit, one faith. Kaya pagdating dito, sinang-ayunan po ni Pedro, tulad namin tumanggap ng isang pananampalataya. At sabi po rito sa verse 2, pupuspos gawa kayo ng masaganang pananampalataya at kapayapaan. Ayon sa inyong pagkakakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Pag sinabing masaganang pananampalataya, ay ibig sabihin po nito, umuunlad, lumalago yung pananampalataya sa Panginoon. Kasi karaniwan, manampalataya ka, tapos na. Pero hindi sinasabi na dapat lumalago, umuunlad yung pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoon. Sabi po rito, ayon sa inyong pagkakakilala sa Diyos. Kaya mahalaga po, katulad nung mensahe nung nakaraang Wednesday, tsaka nung Sunday, mahalaga na talagang kilala natin ang Diyos at kinikilala natin siyang patuloy. Dahil ito po yung nagpapaunlad at nagpapapuspos o nagpapalago ng ating pong pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po perfect. Nasa process ng pag-aayos. So, naway magpatuloy po sa atin yung pong process ng pag-aayos. Kasama na po ako ron. Hindi po ako exempted doon. Parehas po kasi akong tao. Verse 3, ibinigay sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at ang kabanalan dahil sa ating pagkakakilala sa Kanya. Kaya po pala mahalaga yun. Kasi po, yun yung magiging gabay sa pamumuhay ng banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya lagi inuulit ni Apostol Pedro rito, dahil sa ating pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa magitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Ibig sabihin, pag naayos yung buhay, hindi doon sa tao na may buhay, yung kapurihan. Ang kalwalhatian sa Diyos. Kaya rito sabi, sa magitan ng Kanyang sariling kalwalhatian. So yun po yung sinasabi. Kasi po, matagal nang
sinasabi ng Panginoon at nakikita mismo na Apostol Pedro sa mga kinalakihan nilang tagapagturo at pinuno, yung ganun na yung kapurihan, kinukuha, hindi napupunta sa Panginoon. Pag binasa natin yung Matthew chapter 6, lahat ng ginagawa ng mga tagapagturo, kinukuha po nila yung kapurihan, hindi na ibibigay sa Panginoon. Kaya, dito po, sinasabi, maliwanag ni Apostol Pedro, na nakita niya yung gano'n, natuto siya sa gano'n, para sa kapurihan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 4. So, magitan ng mga ito, nangako siya ng mga bagay na dakila at mahalaga upang sa gayoy makahati kayo sa likas niyang kabanalan at makaiwas naman sa kasamaan ng sanlibutan, bunga ng masasamang hangarin. Kaya po, hindi totoo na wala ka ng problema. Okay ang lahat pag naging mananampalataya ka. Sabi po rito, may iiwasan. Makaiwas sa kasamaan ng sanlibutan at doon po sa masasamang hangarin. So pag naging mananampalataya, merong iiwasan. Yung pong dulot na kasamaan ng sanlibutan at yung personal na mga hangarin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa libutan po natin, o kaya sa community nga po natin, may mga batas na ginawa. Kasi nga, masuwayin yung tao. Kasi kung hindi masuwayin yung tao, kung masunurin, wala na pong batas na gagawin. Kaya po may ginawang batas dahil may mga nilalabag yung tao. So yan po yung impluensya ng sanlibutan ito. Bukod pa po ron, meron pa yung sarili bilang mananampalataya. May tinatawag na masasamang hangarin na kailangan pong ayusin at iwasan ng isang mananampalataya. So iyan po yung katotohanan na iyan yung iiwasan po ng isang mananampalataya habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Verse 5, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Bakit po kaya sinabi? Kasi may masamang hangarin. May mga kasamaan ng sanlibutan ito na impluensya sa buhay ng isang mananampalataya. Naalala ko po, nung ako'y bago-bago sa church na ito, naalala ko po na pag nagme-message, yung mga kabataan, yung message na yun, meron siyang tinitira doon sa mga nakikinig. Eh dahil alam naman nung isa na siya yung tinitira, pag nag-message naman siya, titirahin niya rin yung kabila. So hindi po mabuti yung asal. Naalala ko po ng mga panahon na yun, panay ang patawag ng open forum, panay ang pag-uusap. Kasi po, may mga hindi kabutihang asal na nangyayari. Kaya sabi rito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya yung kabutihang asal. Naalala ko nga po,
pagka may nagkaka-break po dito, may magsasalita po sa akin, Pastor, hindi muna ako mag-church. Aayusin ko muna yung sarili ko. Hindi madiretso na, Pastor, hindi muna ako mag-church. Kasi hindi ko siya makalimutan habang nakikita ko siya rito. Kaya hindi muna ako mag-church. At ang dami pa pong problema. Sabi ko nga minsan sa sarili ko, nag-uusap kami ng mga kabataan. Nung nire-recall po namin yun. Parang minsan, ang kaibahan lang sa mga kabataan na nasa labas. Tumutugtog sa church, nandoon sa church. Yun lang yung kaibahan. Pero pagdating sa asal, sa ugali, parehas lang. Pero buti na lang po. Natapos na po yun. Wala na po kasi sila. Hindi na po. Hindi mo wala. Nag-grow din po sa ganun. Tsaka, yung mga dating kabataan, naging young pro na po. At lumago na o nalampasan at napagsikapan ng magkaroon at magdagdag, mag-practice ng mabuting asal sa kapwa kabataan at kapwa mananampalataya. Kaya, sabi po rito, meron po tayo mga personal na assignment bilang mga mananampalataya. Sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang kabanalan. Kaya, ito pa po yung idadagdag po natin, self-discipline. Sabi po, pagkatapos ng self-discipline o yung pagsupil sa sarili, kabanalan, ibig sabihin, yung mga dating nagagawa, yung mga hindi magandang asal, na kung saan ay madalas nagagawa, pag yun po ay napapaglabanan, napapagtagumpayan at nasusupil yung sarili sa paggawa nun at napapalitan ng makadiyos na bagay, ang tawag po doon, kabanalan. Sa pagsupil sa sarili, ang kabanalan. Sa kabanalan, verse 7, ang kabutihan sa kapatid at kabutihan sa kapatid, pag-ibig. So, ibig sabihin, natutuwa nga po ako rito kasi yung mga nag-grow na, pag kinakausap ng derecha at may nagawang hindi maganda, yun po ay kabutihan sa kapatid kasi itinutuwid. At yun din po ay pag-ibig. Na nararamdaman hindi nagmamalaki kundi itinuturing na kapatid. Itinuturing na kasama. Kaya inaayos at sinasabi yung mga bagay na yun. Dati po, yung mga early days, early years, mahirap pong sabihin yun. Kasi marami pong madamdamin. Hindi tatanggapin yung sinasabi. Pero nagpapasalamat po ako, may mga kabataan na minamahal nila yung kapwa kabataan. At yung sinasabihan, yung itinutuwid, pinapakinggan naman at inaayos yung mga dapat ayusin. So, yan po yung sinasabi sa verse 7. Kaya, meron po tayong mga personal assignment. Hindi lamang po kayo, yung sinasabi ko, pati ako. At lahat po dito, lahat ng sinabi po simula sa verse 5 hanggang verse 7, para po sinasabing diretsuhin dapat, continuous na nangyayari. Isa pa,
Sa verse 8, mapapansin po natin yung conditional form ng sentence. Sabi, sapagkat kung taglay ninyo at pinagyayaman ang mga katangiang ito, magiging mabisa kayo at mabunga sa inyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi, kung taglay, yung sinasabi sa verse 5, 6, 7, at hindi lang tinataglay, hindi lang kondisyon na kung taglay ninyo sa at kondisyon na kung pinagyayaman, magiging mabisa kayo at mabunga sa inyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Tanungin po natin yung ating sarili. Tinataglay po ba natin at pinagyayaman po ba natin yung nasa verse 5 hanggang 7? Kasi po, doon magiging epektibo, doon magiging mabunga yung pagkakakilala natin sa atin po Panginoong Jesucristo. Kaya verse 9, sinabi po, ang sino mang hindi nagtataglay, kondisyon na naman ng mga katangiang ito ay maigsi ang pananaw at mistulang bulag. Sa Ingles ang sinabi, short-sighted and blind. Pag hindi taglay itong mga bagay na to, pag short-sighted kasi, hindi mo nakikita yung malayo. Ito lang yung nakikita mo. O hindi tinitingnan kung ano yung parating, yung patutunguhan, at sinabi pa, bulag. Parang lumalabas, hindi tumitingin sa kabilang buhay, na merong kabilang buhay na patutunguhan. Kaya kailangan practicein habang namumuhay itong mga bagay na ito. Taglayin, patuloy na isa pamuhay. At sabi po rito, nakalimutang pinatawad sa kasalanan. Excuse mo. Sa pagtanggap sa Panginoon, alam po natin, yung mga taga rito, yung 5 bagay na mangyayari pag tinanggap ang Panginoong Jesus. Isa lang po yung sasabihin ko po. Pinatawad sa kasalanan pag tinanggap ang Panginoong Jesus. Sabi sa Gawa, chapter 10, verse 43. Nandun yung kapatawaran ng kasalanan sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya, parang ang dating, kinalimutan ng siya'y ligtas. Pag hindi taglay itong mga bagay na ito. Kaya yun po, parang walang epekto, walang nangyayaring sabihin natin direksyon na maganda sa buhay kung hindi ginagawa itong ganitong bagay. At ang dating, parang hindi pa rin sa Panginoon kahit sinasabi na sa Panginoon. Kaya laging kondisyon sa kung taglay ninyo yung mga bagay na to at pinagyayaman. Kung hindi ninyo taglay, sinabi ko ano yung resulta sa magkabilang kondisyon na diniscuss ng may akda. Kaya sabi mo sa verse 10, kaya nga mga kapatid, lalo ninyong panabigan na maging tiyak ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo pagkat kung ito ang inyong gagawin, hindi kayo madapa.
Parang sinasabi, tiyakin natin kung talagang tayo sa Panginoon. Kung talagang yung sinasabi po natin na tayo sa Panginoon, tiyakin po natin. At ang clue po doon, kung ginagawa po natin itong mga sinasabi sa verse 5, na sikaping idagdag sa pananampalataya yung kabutihang asal, sa kabutihang asal yung kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang kabanalan, at verse 7, sa kabanalan ang kabutihan sa kapatid, sa kabutihan sa kapatid ang pag-ibig. So, iyan po yung mga personal assignment po natin. Meron po tayong dapat gawin bilang mga mananampalataya. Sabi rito, pagkat kung ito ay inyong gagawin, hindi kayo madarapa. Hindi po ito literal na nadulas, na nadapa. Kundi ang sinasabi, hindi babagsak ang inyong pananampalataya. Yun po yung parang sinasabi rito. Verse 11, buong galak kayong tatanggapin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po yung katiyakan na pag ginagawa ito, patuloy na pinapractice, papapasukin sa kaharian ng Diyos. Madaling salita, yung kabaligtaran po nito, ay sinasabi po natin tayo sa Panginoon, hindi po tayo papasukin sa kaharian ng Diyos. So, iyan po yung mga personal assignment natin bilang mga mananampalataya, bilang nagsasabing sa Panginoon. At sa panahon po ngayon, irritable po yung mga tao. At maging sa mga mananampalataya at nagsasabing sa Panginoon, ganun na rin po yung nangyayari. Iba na yung naiisip, iba na yung sinasabi, at worse, na resulta, iba na rin yung nagagawa. Kaya, pala sinabi to ni Apostol Pedro, parang sinasabi na kahit anong sitwasyon, kahit sa nakakagalit, nakaka-irritableng sitwasyon, kailangan magpatuloy na gawin itong ganitong bagay. Meron pong tatlong katanungan dito na dapat po nating itanong sa sarili po natin. Lumalago po ba yung ating pagkakakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesus? So yan po yung unang tanong. Lumalago ba ang ating pagkakakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesus? Number 2, nagtsatsaga ba tayong magbasa at pag-aralan ang salita ng Diyos? So yan po yung pangalawa. At pangatlo, kahit nahihirapan po tayo sa ating mga sitwasyon, nagpapatuloy po ba tayong isa pabuhay ang salita ng Diyos? So yan po yung tatlong tanong na dapat po natin itanong sa ating mga sarili. Tayo ba'y manalangin? Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin inilalapit po sa inyo bawat isa. Tulungan niyo po kami na kung kami ay naiirita na sa mga nangyayari, lagi namin pag-isipan kung pag-aralan po namin yung mga salita po ninyo. Kung sa ganon ay malaki yung maging posibilidad na
kalooban po ninyo yung masusunod. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon ito na mapakinggan po namin ang inyong salita. Na makita po namin yung mga dapat magtunan ng pansin at gawin po namin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.